Paano kung sabihin ko sa'yo na ang lahat ng taong nakatira sa bansang ito ay milyonaryo? Ito ang pinakamayaman na bansa sa mundo. Hindi ito USA, hindi rin Switzerland, at hindi rin Luxembourg. Sigurado ako baka ngayon mo lang marinig ang bansang ito. Ito ang Liechtenstein, ang bansa na ni isang tao walang mahirap. Tara, sabay-sabay tayong mapasa na all. Matatagpuan ang Liechtenstein sa pagitan ng Switzerland at Austria. Paano sila naging sobrang yaman? Kung titignan, wala naman silang oil. Wala din silang malalaking minahan ng ginto. Wala rin silang napakalaking tourist attractions gaya ng Eiffel Tower o Disneyland. At sa totoo lang, baka nga ang iba sa atin ngayon lang narinig ang Liechtenstein. Pero alam mo bang mas mayaman pa sila kaysa sa lahat ng bansa sa mundo? Gaano kayaman? Sa average, ang economic output nila ay mahigit sa $230,000 o mahigit sa 13 million pesos kada tao sa loob ng isang taon. Kaya sila number 1 sa buong mundo sa GDP per capita. Ang ibig lang sabihin nito, napakalakas ang ekonomiya nila kumpara sa napakaliit nilang populasyon. Wait, paano nangyari yon? Well, kasi ang ibinebenta nila ay hindi murang produkto, gaya ng nangyayari dito sa Pilipinas o sa China. Doon, high-value products ang specialty nila. What do you mean high value? Ibig sabihin mga precision machines, mga medical equipment, dental technology, industrial engineering, at mga power tools na ginagamit sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ang isa sa pinakasikat nilang kumpanya ay ang Hilti. Kung engineer o contractor ka, malamang kilala mo yung brand na yan. Ginagamit ang mga produkto nila sa 100 plus na bansa. Bukod pa ron, isa rin ang Liechtenstein sa pinakamalalakas na financial centers sa Europe. Maraming international investors at malalaking kumpanya ang naglalagay ng negosyo at puhunan doon dahil sa matatag na ekonomiya. Pati na din ang stable na gobyerno at business-friendly environment. Opo, yung gobyerno nila doon, walang buwaya, walang mga korap, malinis. At ito pa yung nakakainggit, mas marami ang available na trabaho doon kaysa sa mga residente nila. Kaya alam mo, araw-araw, libu-libong tao mula Switzerland at Austria ang tumatawid ng border para lang magtrabaho sa Liechtenstein. Imaginein mo yun, no? Sa ibang bansa, ang taong naghahanap ng trabaho. Sa Liechtenstein, trabaho na ang naghahanap ng tao. Ito pa, napakababa ng unemployment nila. Siguro may iilang mga tao doon na walang trabaho kasi choice na nila yon. Kasi kahit hindi sila magtrabaho, mabubuhay sila without job. Sa bansang iyon din, napakataas ng kalidad ng pamumuhay nila. Malinis ang paligid, tahimik, ligtas, at isa sila sa pinakamataas na standard of living sa buong Europe. Pero teka, may isang nakakatuwang fact pa. Alam mo ba sa Liechtenstein, wala silang sariling airport? Opo, kapag gusto mong bumisita sa pinakamayamang bansa sa mundo, hindi ka pwedeng direktang lumipad doon. Kailangan mo munang lumapag sa Switzerland o Austria bago bumiyahe papasok sa Liechtenstein. At kung titignan mo sa mapa ang bansa nila, talagang maliit lang ang Liechtenstein. Pati nga population nila konti lang 40,000 residents lang ang nakatira doon. Mas konti pa yan kaysa sa mga populasyon ng maraming barangay dito sa Pilipinas. Tapos ang sukat nito, 160 square kilometers lang. Mas maliit pa kaysa sa Quezon City. Pero ang nakakamangha, nagawa pa rin nilang maging isa sa pinakamalalakas na ekonomiya sa planeta. Parang sinasabi nila sa buong mundo, hindi kailangan malaki ang bansa para maging sobrang yaman. Kaya kung mapapansin mo, hindi yumaman ang Liechtenstein dahil may langis sila o swerte sila. Yumaman sila dahil sa mataas na kalidad ng industriya, world-class engineering, malinis na gobyerno at matatag na ekonomiya. Sana all, Liechtenstein. Kung gusto mo pa na magayto pang klaseng contents, dito lang yun sa channel ko kaya follow ka na. Maraming salamat sa panonood mga kamagkano.